Mga lalaki, kumusta? Sa video na ito malalaman mo kung ano ang distributive property, kung paano gamitin ito. So paano po ba gumagana ang distributive property? Ngayon ay malulutas natin ang ilang mga pagsasanay, mga halimbawa, at ihahambing din natin ang mga pagkakakilanlan na pantay o hindi pantay. Halimbawa, kung ang A ay may panaklong, oo, isang kabuuan, kung gayon kailangan nating multiply ang A sa bawat isa sa mga terminong ito, oo. At ang B ay may A. Kung mayroon tayong isang equation sa loob ng isang bracket, tapos itinatago lang natin ang sign pag multiply natin ng number, yes, or let's say, kung may X or C or B or Z tayo, then keep natin itong minus sign. Pero in fact, subtraction. Tandaan mo, oo. Subtraction din ang addition. Pero kung ano lang ang kasama ng minus, ay parang nagdadagdag tayo ng negative number. Oo. Isang negatibong numero o isang negatibong x, mabuti, dito ay dalawang termino lamang ang ating ipagpapalagay. Ngunit kung mayroon tayong tatlong termino, oo, tulad ng dito, kailangan nating tapos multiply by b, by c, by d. Add it up, tingnan natin kung paano ito gumagana. Halimbawa, dito 3yx plus, ay pareho sa 3yx3x, add 3y3 yohays. Pero kung bibigyan tayo ng x at y at pagkatapos, ay kailangan mong mag-isip. Ngunit paano ito mas madali para sa akin? Ibig sabihin, kung ilagay ko dito si x at y, oo, tapos magkakaroon muna tayo ng addition pagpaparami. At kung dito, kung gayon ay magkakaroon ng tatlo, kung tutuusin, tatlong hakbang, pagpaparami, pagdaragdag. Oo, alin ang mas epektibo? Siyempre, dito, oo, ibig sabihin, ito ay pareho sa gawin natin ito. Kaya magsusulat ako at 3 ay 1 plus 5 ay substitute. Oo, una nating gawin ang pagdaragdag. Ibig sabihin, 3s. Ano ang 0.5? Ito ay kalahati o 1.2. Ibig sabihin, kailangan natin mula sa kunin ng eksaktong kalahati ng mga pito kung aling bilang ang kailangan nating multiply sa dalawa upang makakuha ng isang pito. Ito ay 3. At kalahati, pagkatapos ay ilipat ang karatula. At iba pa, narito na ang karatula. Tiyaking tandaan na kailangan mong sundin ang karatula. 7 Mach X, 7-6. Ang sumusunod na halimbawa, ang 15y ay smart on sa mga panaklong. Ang pagbabawas ng x ay 0.1. Kaya tingnan natin, una kailangan nating tiyakin na panatilihin ang tandaan na magkakaroon ng isang minus dito. Oo, 15x, mabuti. Maaari mong sumulat ng 15 scolatarity dahil nalaman na namin ang displacement property. Kung meron man, dito na lang, mag-pop up sa video at makakasama rin sa description. XY, tapos panatilihin ang minus sign at kailangan ng 15y 0.1 kung paramihin natin ng 10. Pagkatapos ay kailangan nating ilipat ang isang kuwit o magdagdag ng isang 0. Oo, kung wala tayong isang fractional integer number, pero kung 0.1 ang meron tayo, oo, 0.1, 0.0, then tayo dapat balutin ng comma. Sabihin natin wala tayong comma dito. Oo, pero ano ibig sabihin nun? Ito ay nangangahulugan na ito ay dumating kaagad. Pagkatapos, oo, bilang ito ay hindi namin isulat. Ito ay 15.0. Halimbawa, oo, kailangan nating ilipat ito sa isang lugar, sa kanan o sa kaliwa. Isulat sa comments, kanan o kaliwa. Kaliwa dapat ilipat. Kaya imbes na 15 year light ay 1.5 na lang ang ating YY. Ganito ang stay namin. Hindi namin siya hinahawakan. Maganda ang kinalabasan. Dito sa amin may minus. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang bawat termino sa kabuuan na ito ay may kung ano ang napupunta. Sa mga panaklong babaguhin lang natin ang tanda ng lahat. Ibig sabihin, kung positibo, magiging negatibo. Magiging negatibo ang positibo, negatibo ay positibo, ngunit kailangan din nating ilipat ang tanda ng bawat isa sa mga ito terms. Ibig sabihin, sabihin nating kung mayroon tayong 100, narito ang isang quit, kailangan nating ilipat ito sa kaliwa. Ibig sabihin, sa halip na 100 ay magkakaroon tayo ng 10A, ngunit mayroon tayong 10A. Nakikita ko? Oo, nagkaroon kami ng 100A at hindi namin ito hinahawakan. Inilipat namin ang kuwit sa isang lugar, 0.1. Oo, ganito ang pagpaparami dito.
10a. Dito rin tayo magkakaroon palitan ng sign. Plus, kaya ipagpaliban namin, palitan ng sign. Oo, sa minus. Pagkatapos ay 10b. Inilipat namin ng quit, nakukuha namin dito, o 1b. Ngunit kapag isinulat namin ng 1b, kami, sabihin nating 2b ang ating sinusulat, 3b ang ating isinusulat. Pero hindi tayo nagsusulat ng 1b, b. Ganun din. O, ibig sabihin, 1b ay pareho ng b. Bakit pa tayo magsusulat? Then yes, sayang tinta. At dito tayo magkakaroon ng positive kasi palitan natin ng sign, it turns out 0. 7 sa panaklong kung tayo ay magparami. Oo, yun ay isang juice sa bawat isa sa mga tuntunin. Kung gayon, ano ang makukuha natin? X is 7 sa 14. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi ito katulad niyan, kaya hindi totoo. Sumunod, ang A plus B sa panaklong ay pinarami ng 2. Ano po ang nakukuha natin? 2, plus 2b, 2a plus 2b. Oo, ganap na tama. Lahat ay tama dito. Ngayon 15 na 825. Napakakaiba. Oo, kung ang isang pagbabawas mula sa isang pagbabawas ng isang na makakakuha tayo ng 0, at kung magkano ang 0, kaya hindi totoo, 25. Kung nagkaroon 0 dito, pagkatapos ay totoo. Dito, 66. Yoo sa panaklong, kaya tayo multiply. Oo, 6x. Panatilihin ang sign 6y. 6x. 6y. Oo, tama nga yan. Masaya ang lahat. Bye-bye.